Sumasalamin sa lakas ng bansang patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa ating kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Magbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po ang ating men in uniform. Ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, sinasagalan ng bansa sa mga pagkakantaan. Umuungat po ang parada na pinag-iilangan ng mga kawal Pilipino ang mga kasama ng ating isang natakang lakas. Pinangungunahan nito ni Major General Jose Bonifacio M. Colonel Rafael G. ang kanyang at Edward Enyo ng Army. Upang panatilihin ang kapayapaan, seguridad at soberanya ng bansa. Tungkulin nito na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Isinasagawa ang mga pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at krisis. Sumusunod ang taluhan ng mga tagabantay ng ating kalagatan at unang ang Philippine Navy. Isinasagawa nito ang operasyon ukol sa pagsagip at pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang taluhan ng ating sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotan ng demolitions, jungle warfare, unconventional warfare, mga operasyong kontra terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsubil at kalayaan ng demokrasya ng bansa, Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence, at operations wing o SPAW. Nakatulang SPAW sa mga operasyon mula sa hanay naman ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas ang nagpagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Nangunguna ang taluhan ng mga kadebe mula sa kanilang Philippine National Police Academy. Inuhubog ang karakter na yun nilang mga Diyos, responsable at respetado mga public safety officer. Sumusunod ang mga pinukuha ng Special Action Force ang nilalang pangunahing particular unit na nakatuon sa bansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurgensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Sinusundan ito ng pinagsamang kumpanya ng K9 Group. Bilang espesyal na unit, sinisiguro ng PNP ang siguro ang kaligtasan sa mga paliparan ng bansa laban sa opensiba at mga gawaing terorismo, katuwang ng explosive ordnance disposal at K9 Group para sa bomb detection, disposal operation, sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Kaagapay para sa isang maayos, tahimik at ligtas na
na ginagampanan ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan, ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection ng kawanian ng pamatay sulong. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan at kapinsalaang pagdulot ng sulong. Bahagi ng pagsasunod paalala at mga hakbang laban sa sulong. Ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang ahensyang ito ay pinangangasiwa ng Department of Interior and Local Government o DILG. Naririto na po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, munisipyo at distrito sa buong bansa. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL. Nakasalukuyang sumasailalim sa institusyon na nag-iway ng enforcement officers na sinanay mula sa kilalang PDEA Academy. Sila na pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa illegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas o mga droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa kriminal droga convenience. Nasa ating harapan ang mga kinatawan ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing nagsisimula criminal justice system sa ilalim ng kakawalan ng kakalukan o DOJ. Sinasimulan nito ng professionalism, integridad at pagsusunod sa pag-ari at muling magpalipamak mapanatili ang pagkasusunod sa mga kababayan na mga pinagmamalaking kapitan sa sakyan para sa pagkakulasyon like na at sa ating Philippine Army na nakadisenyo ng pangapagpunin mataas ng Philippine Fire Protection para sa ating kasundaluhan. So, sinisimulo ito ng kahandaan at kaya natin ang bilis ng palaw pero kapit mismo sa truck ay mataas na utilidad, mabilis na ipon, may oras ng ipon at maaaring gamitin sa lahat ng sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army. Fire assistance and disaster response. Narito rin po sa ating harapan ang sasakyan armor ng ating Philippine Navy Marines. Nariyan po ang V300 at ang V150. V300, pinala bilang Lock 300, 6 licensed armored personal carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps. Philippine Navy Marines at nasa ating Baka di sila magagalit sa sila. na mawawang mga pagdagat na ginagamit para sa mga operasyong pagdagat tulad ng pagpapatrolya, search and rescue, paglilipat ng pagkakuha at pagkutan, gayon din ang maritime interdiction na nagpapadala ng mga gawin sa operasyon o organisasyon ng sasakyan. Wala naman po sa ating Philippine Air Force na yan po ang P-150 Armored Personal Carrier. Sasakyang paligna, ginagamit ang PNP, CRN, ang ating SWAT advance, magaan, matibay ang matatag sa sasakyan gamit para sa pagdahin o pagdadala ng mga tropa o kargamento para sa mga espesyal na operasyon. Ito na kailangan ng
direktang entry assault o pagpasok ng may pag-atake sa isang partikular gusali at ipapahali po ang PNP High-Speed Tactical Watercraft sa biyayang dagat ng nakakadaling maniobra, mainam para sa mababaw na katubigan, maaaring gamitin sa maritime interdiction o pag-aral sa dagat, mga seaboard operations, special action force, maritime special na yung narito rin po ang Region Hall